Magandang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Ito pong muli si Brother Ren na sa pangalan ng channel na ito ay muling nananawagan at nag-aanyaya sa lahat na tayo po ay minsan pang makipag-aralan sa ating gagawing pagtalakay ng mga katotohanan at mga salita ng Diyos mula sa mga banal na kasulatan. Sa panahong ito na tayo po ay minsan pang pinipinsala ng hindi natin nakikitang kaaway, ay mas mabuti na tayo po ay manalig at manghawakan sa kapangyarihan at magagawa ng Diyos na pagliligtas sa bawat isa sa atin. Kaya nga, upang tayo po ay lalong malapit sa Panginoon, minsan pa tayong tumalakay at mag-aral ng ukol sa Kanyang mga salita. At sa oras na ito, ang ating pong teksto ay ang nasa sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto, ang kapitulo ay 15 at ang talata ay 19 na ganito po ang nakasulat. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Sino po ang kausap ng apostol na si Pablo sa talatang ito? Sapagkat meron siyang ginamit na panghalip tayo o yung pronoun na tayo, na ayon sa kanya, kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Ang kausap po niya ay ang Iglesia ng Diyos, sapagkat mababasa natin sa nasabing aklat, unang Korinto 1:2, sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto. At sa iba pang mga talata ng aklat na ito ay meron pa siyang binabanggit na 4 na mga sitas na tumutukoy sa Iglesia ng Diyos. Yan po ang kausap niya diyan eh. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Ibig lamang niyang linawin, ibig lamang niyang bigyan ng diin, ibig lamang niyang klaruhin sa Iglesia ng Diyos o sa mga mananampalataya na tinawag niyang Iglesia ng Diyos, na ang pag-asa kay Kristo ay hindi lamang ukol sa buhay na ito. Kumbaga, hindi dapat matuldukan ang pag-asa kay Kristo ng mga mananampalataya o ng Iglesia ng Diyos sa mga bagay na ukol sa buhay na ito, na ano po ang mga ito, gaya ng hinahanap ng mga hintil, pagkain, inumin, damit. Bagaman hindi masama na ang mananampalataya ay umasa sa Panginoong Hesukristo sa mga bagay na pangangailangan sa buhay na ito, hindi po yun ang lundo, hindi po yun ang kabuuan, hindi po yun ang pinakakatapusan ng mga
dapat maging pag-asa ng mananampalatayang Iglesia ng Diyos sa Panginoong Hesukristo. Bakit po? Sapagkat kung gayon ang pag-asa ng tao kay Kristo, ang sabi ng apostol, ay tayo na ang wika ang lalong kaawa-awa o kahabag-habag, o tayo na ang pinaka-miserable sa lahat ng mga tao. Ibig lamang ipagdiinan ni Pablo at bigyan ng emphasis na ang pag-asa kay Kristo hindi lamang sa buhay na ito. Anong dahilan? Sapagkat si Pablo po ay may ganitong sulat din. Aking babasahin sa unang Timoteo 6:12. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan na dito ay tinawag ka. Yun ang ibig ipatanaw ni Pablo. Yun ang ibig niyang ipapansin sa Iglesia ng Diyos o yung mga inaaring karapat-dapat na magmana ng sanlibutang yaon. Sabi nga sa ating nakaraang video, yung sinabi ng Apostol Pablo, sanlibutang ito. Ibig sabihin, hindi lamang yun ang sanlibutan, meron pa ang wikang darating. Gayon din naman yung sinabi niya sa unang Korinto 15:19, buhay na ito, ibig sabihin may buhay na darating. Alin ang buhay na darating na dapat nating pagtuunan ng pansin? Binasa po ng inyong lingkod sa unang Timoteo 6:12, manangan ka sa buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto, tinawag mga banal. Yung pagtawag sa atin, tinatawag na nga tayo sa buhay na walang hanggan o sa buhay na darating. O dun sa sinasabing buhay na walang hanggan sa sanlibutang yaon. Kaya dun dapat ang ating pananaw, doon po dapat ang focus ng mga mananampalataya, dun sa tunay na buhay o sa buhay na darating at hindi sa mga bagay na ukol sa buhay na ito, sapagkat kung tayo po ay umaasa kay Kristo sa buhay na ito lamang, kahabag-habag tayo. Tayo pa naman ay tinawag upang manangan dun sa darating na buhay o sa tunay na buhay. Kaya yan po ang ibig sabihin ni Pablo. Ngayon, kung nasa labas ng Iglesia ng Diyos o hindi tinawag upang manangan sa tunay na buhay, nakapagtataka ba na ang kanilang maging pag-asa kay Kristo ay uko lamang sa buhay na ito? Hindi po. Sapagkat hindi nila lubos na nauunawaan yung sinasabing pagtawag ng Panginoon upang ariing karapat-dapat ang tao doon sa sanlibutang darating o sa buhay na walang hanggan o sa tunay na buhay. Kaya sa pangangaral ni Pablo, meron siyang na-encounter at nagkaroon siya ng karanasan na bumabanggit o gumagamit ng pangalang Kristo, pero ang pag-asa ay uko lamang sa buhay na ito. Ano po ba ang ibig nating sabihin? Basahin na natin dito sa Gawa 24:24.
Datapwat ng makaraan ng ilang mga araw, si Felix ay dumating na kasama si Drusilla na kanyang asawa na isang Hudya at ipinatawag si Pablo. At siya ay pinakinggan tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang binabanggit po rito ay gobernador. Ang pangalan Felix. Ang spelling capital F E-L-I-X, Felix. Siya po ay merong mataas na tungkulin nung panahon na yaon. At sa pagkakataong yaon, si Pablo po ay nakadetain siya, kaya merong kapangyarihan o may authority itong si Felix kay Pablo. Ano po ang sabi? Si Felix ang wika, dumating kasama yung asawa niya na isang Hudya, ang pangalan ay Drusilla. Ipinatawag si Pablo at siya'y pinakinggan tungkol sa pananampalataya kay Kristo. Tungkol kay Kristo po ito, sapagkat ang background nitong si Felix, meron siyang nalalaman tungkol doon sa sinasabing pangangaral ng mga apostol, pangangaral po tungkol sa Kristo. Kaya nga ang pagpapatawag niya para pakinggan tungkol sa pananampalataya kay Kristo, si Pablo. Yung ba ang talagang layon o intensyon ni Felix, yung siya ay magkaroon ng pananampalataya, magkaroon ng pagkakilala kay Kristo? Tuloy natin ang pagbasa. At samantalang siya ay nagsasaysay tungkol sa katwiran at sa sariling pagpipigil at sa paghuhukom na darating, ay nangilabot si Felix at sumagot, "Ngayoy humayo ka at pagkakaroon ko ng kaukulang panahon, ipatatawag kita." Ipinatawag yung sugo ni Kristo na si Pablo para daw makinig ng pananampalataya kay Kristo o ng mga aral ni Kristo. Nung nangaral na si Pablo, nangilabot si Felix, sapagkat ang teksto ni Pablo tungkol ang wika sa katwiran, tungkol sa pagpipigil at tungkol sa paghuhukom na darating. Meron na tayong video niyan, yung pong paghuhukom sa makatwid bagay, yung Roma 14:10 ang video, at yung sa ikalawang Timoteo 4:8 tungkol sa righteous judge. Nung marinig ito ni Felix, nangilabot ang wika at sinabihan si Pablo na ipatatawag na lang siya pag meron siyang panahon. Ipatatawag si Pablo pag meron siyang panahon. Ano ba talaga ang layunin nitong si Felix? Ituloy po natin sa talatang 26. Kanyang inaasahan din naman si Felix na siya ay bibigyan ni Pablo ng salapi. Kaya naman lalong madalas na ipinatatawag siya at sa kanya'y nakikipag-usap. Madalas palang ipatawag ni Felix itong si Pablo na tagapangaral ni Kristo. Ano bang dahilan talaga? Ibig ba ni Felix na maalaman ang katotohanan tungkol kay Kristo? Ibig ba ni Felix na maging mananampalataya o lingkod? Hindi po Ang dahilan ng pagpapatawag, kanyang inaasahan din naman o inaasahan ni Felix. Sana na alala niyo pa yung salita doon sa unang Korinto 15:19. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo. Dito, nakasangkalan yung pangalang Kristo, kaya ipinapatawag ni
Felix si Pablo, pero ano po ang kanyang pag-asa? Kay Kristo sa pamamagitan ni Pablo. Kanyang inaasahan sa makatwid bagay ni Felix na siya'y bibigyan ni Pablo ng salapi. Ukol sa buhay na ito, yung salapi. Kaya ang pag-asa ni Felix kay Kristo sa pamamagitan ni Pablong mangangaral o sa ibang salita, kaya ipinapatawag ng madalas ni Felix si Pablo para kunway pakinggan ang pananampalataya kay Kristo, ang talagang dahilan niya ay inaasahan niyang bibigyan siya ng salapi. Yung salapi, pang-ukol sa buhay na ito yun. Hindi naman panglangit yun, hindi kailangan yun sa mga umaasa sa tunay na buhay na darating sapagkat ang kailangan ay yung pananampalataya sa mga salita ng Diyos, mga magulang at mga kaibigan. Kaya hindi siya tinawag sa buhay na walang hanggan, siya ang halimbawa nung mga inaaksahe yung pangalang Kristo, ipinatatawag pa yung sugo ni Kristo, pero ang motibo ay iba. Hindi ukol sa espiritual, kundi ukol sa pera o sa salapi. Hanggang dito po muna at salamat po sa inyong pagsubaybay.